Hi guys! Welcome back again to my channel. So another video for today. So ito guys, kuha siya dito sa sa part siya ng Tagaytay. So may pinuntahan kasi ako that time, tapos nung napansin ko to na ayun, maganda siyang isa sa mga tourist spot dito sa Tagaytay. So I decided to drop by. On my way home kasi guys, nadadaanan ko siya, like galing ako ng Batangas that time. So ayun. Ayun, kailangan ko pa magtanong dun sa mga tricycle kasi medyo siya. Hindi ko kaagad na trace kung saan siya banda. Though gumamit ako ng Google Maps. So ayun, better pa rin, much better pa rin na magtanong ka. So ayun. So ito yung papasok niya guys. Ayan, maganda. Ayan yung unang bumungad sa akin. So one thing on my mind kasi garden siya. So for sure, ayun, iba't ibang halaman yung nandito. So, apart from that, wala akong idea kung ano man yung meron dito. So, ayan na. So, nag-start na ako mag-ikot-ikot. Tapos, ayun, meron din silang shop dun guys, like mga souvenir. So, ayan, yung mga iba't ibang nila, mga stuff nila na ayun, pwede mong bilhin sa kanila. So, ayan. Tapos, ayun yung part, kasi malawak siya guys, hindi lang siya yung typical na garden kasi malawak talaga siya. Not sure kung ilang square meters yun or ilang hectare yung nandun. Basta sobrang ganda niya. Sobrang lawak. Tapos yung landscape na ginawa nila, yung idea na ginawa nila dito, sobrang ganda talaga. Nakaka-amaze. So, ito guys, owned by siya, private siya. Tapos parang inopen for public para marami ding makakita dun sa sa spot na to. So, ayan, napansin ko doon kanina is, ayun, may mga foreign visitors na na-encounter ko, like mga Korean. So, mahilig sila sa mga ganito. Since karamihan nga dito is mga plants. So, hindi siya boring guys. Apart kasi sa garden guys, meron din silang tinatawag bed and breakfast. So, meron silang area doon na pwede kayo magstay overnight. Pwede yung spend yung doon like vacation nyo. Tapos meron din silang mga plants guys na mga organic na which is harvest daw talaga nila mismo doon sa sa area nila, sa garden nila. So ayun, medyo mura siya guys. May mga products sila aside doon sa mga gulay na pwede nyong bilhin. Marami din silang iba pang mga paninda na pwede nyo ring bilhin at pasalubong. So, ayan yung kabuuan guys. Inikot ko yung inikot ko yung area kasi nga gusto kong tingnan lahat. Tapos may mga bawat dun sa area kasi guys, like dito sa mga plants na to, meron silang mga description kung ano yung klaseng yung mga ganong animals, yung mga nandoon, yung mga insect ng ganon. Mapapansin niyo din guys, sobrang organized, sobrang linis yung area kasi meron silang mga personnel talaga na nagte-take care doon sa area na yon. So, well maintained yung area guys. Sobrang ganda, sobrang nakaka-attract. So, may mga family din nang nagpupunta dito, siguro part ng yung bonding nila. Talagang guys, recommended tong lugar na to. Sobrang relaxing, sobrang cozy. Tapos meron din silang area doon like mga gusto nyo mga coffee shop na pwede kayong kumain. So all in meron na silang doon guys. So ayan yung mga iba't ibang flowers na nakita na encounter ko doon. So sobrang ganda. Basically guys, garden talaga siya, like mga iba't ibang plants dito guys, meron makikita mo dito. Tapos sabi nila meron din mga imported na talagang tinatanim na dito. Kasi to, parang private owned. Mapi-feel mo talaga yung nature guys kasi ayun, apart from doon sa mga plants, marami pa ring mga puno na talagang pinipreserve nila at saka part din ng ng landscape nila para mas lalong gumanda yung yung area na yon, yung spot na yon, yung garden na yon. So ayan, nakaka-amaze lang kasi sabi nila is yung maayari talaga nito is parang hindi naman talaga intended for public, pero tapos ito yung parang nakahiligan niyang gawin. So parang inopen sa public para kung sino man yung gustong pumunta doon, ayun, pwedeng pwedeng pumunta. Tapos parang meron tong guys, entrance na hindi ko lang remember kung magkano, pero very affordable. Tapos, ayun, ma-enjoy mo yung guys, yung buong area na yun kasi that time din kahit sa sobrang init, hindi mo rin ganun ka-feel yung init kasi malilim siya dahil dun sa mga tanim at saka sa mga punong nandoon. So, enjoy yung araw kong yun. Sobrang ganda.
kasi yung pinuntahan ko that day is ang dami kong ang dami sulit yung trip ko kasi nga ang dami kong na-explore, ang dami kong na-discover na mga magagandang lugar. So, bago natin dayuhin yung mga malalayo, dito muna tayo sa malapit. Madali lang din siyang tuntunin guys, like yung mga wala kang idea. So, normally I suggest dun sa mga gustong nag-travel ng ganito, parang bago nyo puntahan yung lugar, i-search nyo muna like yung transpo, paano yung pagpunta doon, kung accessible ba siya sa lahat. But for me, since meron naman akong sariling motor, so very easy sa akin, parang strike anywhere kasi nga wala akong problema dun sa transportation. So, ayan yung mga So, ayan, sobrang ganda lang, nakakatuwa na may mga ganitong tao talagang mahilig sa mga ganitong na mga ganitong area or ganitong klase ng ng attraction. Like ito yung nagiging habit talaga ng tao, na may mga ganung tao na talagang iba't ibang habit naman talaga ng tao. Tapos ang ginawa niya is parang hindi lang niya personal, yun nga inopen niya sa public. So ito yung nagiging outcome, which is very worth it at saka nakaka-amaze. So, ayan. Di ka mangamba na baka mayroong mga awas or na, kasi nga well maintained yung lugar. I'm sure safe. Tapos apart doon, meron din silang mga room like kagaya niyan. So, doon sa mga gustong mga staycation. So, di lang ako sure guys kasi hindi ko masyadong naikot is kung meron silang private pool or something. So, ayan. So, kung nag-stay kayo dito like you're having a staycation, tapos mahilig kayo sa ganitong setup, itong the best na puntahan, malayo siya dun sa syudad, hindi siya crowded, so sobrang ganda. So, ayan. Parang may bakat pa rin siya ng nung Christmas, may mga decor pa sila, may mga ganun silang setup. So, ayan, yun, syempre yun, mahilig tayo sa mga sa mga picture video. So, ang ganda, sobrang nakaka-attract talaga. Diyan mo makita guys yung iba't ibang klaseng plants, yung may mga flowers or mga purely plants lang talaga. May pang indoor, pang outdoor na mga plants. So, ayan, like, ayan. So, iba't iba. Tapos, ayun. Meron din sila dito guys, pansin ko yung mga herbal, mga medicine. So, pansin ko dito, merong mga iilan na nakikita ko. So, parang nandito na lahat. So, ayan. Tapos, later on na parang na-encounter ko yung mismo yung may-ari. So, parang dito lang din siya nakatira sa compound na to. So, ayan, na may nakikita niya yung nasusupervise na yung mga, ayan, yung area niya. So, ayan, ang cute ng mga flowers, ang cute ng mga halaman na nandyan. Tapos, ayan yung mga parang kwarto, iba't ibang parang mga iba-ibang room na nandun siguro dahil dun nga sa staycation. So, ayan. Best time na pumunta dyan guys is mga bandang hapon para hindi ganun kainit yung lugar. Ayun nga, yung price hindi siya pricey, talagang affordable, like kung sino yung gustong nagpunta diyan. Yung babayaran mo is hindi ganun kamahal, hindi talaga siya mabigat. Parang ang ginagawa ko guys, like may mga plano akong puntahan yung isang lugar. So bago ako pumunta doon, parang sinesearch ko na kung ano yung mga lugar na possible na pwede kong puntahan. So para hindi sulit yung yung lakad mo. Syempre kailangan may pang-entrance ka kasi hindi ka sure kung may bayad doon. Meron namang iilan din na talagang
wala talagang bayad yung mga entrance. So, swerte pag ganun. Pero, mostly guys, na meron talagang bayad. Hindi naman ganun kamahal, parang afford mo naman talaga. So, yun yung yun yung strategy na ginagawa ko para hindi sayang. Nakakarami ako within the day, nakatatlo or apat akong tourist spot na napupuntahan sa isang lugar. So, ayun. Para hindi lugi sa biyahe ba, tsaka din less yung pagod, less yung gastos, less sa sa lahat. So ayun, maganda yung ganung magandang style na pag mahilig kang maggagala. Tsaka dahil sa akin din personally, mas gusto ko din talaga yung nagsosolo para ma-enjoy ko yung yung area, tapos wala kang intindi kundi sarili mo lang. So parang anytime na aalis ka, parang hindi mo na kailangan intindihin yung kasama mo kasi nga ikaw lang mag-isa. Tsaka ayun, syempre yung gastos. So, isa dun sa mga kino-considered ko guys, like ganito yung nakahiligan ko na lately. So, ayun yung mga ginagawa kong way. So, para marami akong mapuntahan. Tsaka, ayun, syempre kino-consider din natin yung yung gastos natin. Lalo na mga ganito na hindi naman siya talagang kailangan mo siyang sadyain. Sana guys na-enjoy yung yung mga videos na sinishare ko dito. At saka doon sa mga bago guys, please subscribe na din. Thank you for watching. Bye!